Nagbabalik po ang unang balita, ilang driver ng mga pampaserong jeep labis sa ikinatuwa ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Pero git ng grupong piston, kulang pa rin ang ipinatupad na rollback. Narito ang report ni Julio Segovia. Lunes, karaniwang gumagalaw ang presyo ng langis sa merkado. Pero linggo pa lang, nagpatupad na ng bawas presyo ang mga oil company. At malakihan pa. Ito raw ay dahil sa kompetisyon, lalo pat nauna nang nagbawas presyo ang Flying V. Pero ayon kay Energy Undersecretary Jay Layug, mapipilitan daw silang humingi ng dagdag pang rollback kung makikita nilang di tutugma sa ibinaba ng world crude prices. Kahapon, sunod-sunod na nagpatupad ng rollback ang mga oil company. 1 peso and 75 centavos sa kada litro ng diesel, 2 piso naman sa kada litro ng kerosene, 50 centavos sa premium at unleaded gasoline, at 1 peso and 25 centavos naman ang rollback sa regular gasoline. Parang 2 piso na rin yun kasi base material ba? Nakakatulong. Baka may pambili na kami ng bigas o kaya mga noodles, pandagdag. Yung kikitain namin nung dati na mapunta sa diesel, ngayon mabawi na namin yung kumita kami noon ng 200, ngayon maging 350 na. Dahil sa bawas presyo, higit 46 pesos na lang ang litro ng diesel. Malaki raw ang may tutulong ng rollback sa pantawid pasada cards ng mga tsuper. Ayon sa Pasang Mazda, halos 2 litro ang madadagdag sa karga nila gamit ang laman ng card. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lang yata sila nag-rollback ng one-time big time na 1 peso 75 centavos. Ito'y pambihira at na kami sa hanin ng transportasyon ay natutuwa dito. Ang grupong pisto naman, nakukulangan pa rin sa rollback. Panawagan nilang suspendihin ang VAT sa langis para mas bumaba raw ang presyo nito. Isang kilos protesta uli laban sa oil price hike ang ikinakasa ng grupo bago matapos ang buwan. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Mami Janisha Pacquiao masayang-masaya sa pagkapanalo ng anak na si Manny kontra kay Sugar Shane Mosley. Sa kabila ng panibagong tagumpay ni Manny, hiling pa rin ng Pac Mom na magretiro na ang boxing champion. Narito ang report ni Steve Dailisan. Maagang gumayak si Mami D suot ang kanyang puting bestida. Dinaanan muna ang groto sa garden ng bahay, saka dumiretso sa simbahan. At dahil Mother's Day, binasbasan ng pari si Pac-Man sa katumuloy sa mansyon ng anak. Habang di magkamayo mga kaanak ni Pac-Man sa pag-aabang sa pay-per-view sa mansyon, mahigpit naman ang kapit ni Mami D sa Rosario. Tinatay ang 7,000 taga-Jensa nang dumagsa sa Lagaw Gym. Ang mga di nakapasok, nanood na lang sa maliit na monitor sa entrada ng gym. Mahigit 3,000 naman ang nanood sa Sarangani Sports Complex. Di kinaya ng aircon ng dami ng tao. Nang matulak si Pac-Man sa round 10, nainis ang marami. Nagalit, nainis ako na hindi ko, parang kung nandun lang ako na, baka ma-disqualified siguro ang laban kasi aakyapin ko. Nang matapos ang laban, sigawan ng lahat. Nakahinga na ng maluwag si Mami D. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Natupad daw ang kanyang birthday wish, pero may pakiusap siya sa anak. Mapagmahal, hindi mo kaya magkapanood nga ang anak masaktan. Sabi ko na, tuminto ka na, anak. Pangahingayin ko sa kanya, bilang dagdag regalo ni mo sa kaarawan ko, tuminto ka na, anak. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Para po sa post-fight analysis ng labanang Pacquiao-Mosley, makakasap natin ang boxing analyst si Atty. Ed Tolentino. Atty. Ed, good morning. Magandang umaga, Igan, at magandang umaga sa lahat ng nanonood ngayon sa inyong programa. Okay, ako'y patuloy pa rin naghihikab. Ikaw? Well, alam mo, medyo marami talaga ang na-disappoint doon sa laban na yon, particular doon sa naging performance ni Sugar Shane. Si Mosley. Oo, sabi ko nga, hindi Sugar Shane Sugar Shame. Shame, wala tayong nakitang tamis sa naging opensa nitong si Sugar Shane Mosley at talagang naging mapakla ang kanyang overall performance. After that knockdown in the third round, tila baga he turned yellow. At nawala na ng ganang magpakita ng opensiba. Ang sabi ni Mosley, nagkaroon din siya ng konting problema sa kanyang hita at sabi niya, bagamat may mga pagkakataon na pwede akong bumitaw ng kanan, ang feeling niya parang baka tinetempt lang ako ni Manny Pacquiao na bitawan yung kanan. Kasi alam niya,
Pacquiao will always beat him to the punch with that left hand. Pero dito sa laban naman ni si Pacquiao naman, yung moves niya, may nakita bang bago? Kay Shane Mosley. Hindi, kay Pacquiao muna. Kay Manny Pacquiao, ang napansin natin, unang-una, hindi siya ganun ka-sharp. Kung maalala natin, yung laban niya kay Antonio Margarito, talagang pinpoint yung kanyang mga combination. Oo. Ang sabi ni Manny Pacquiao, nagkaroon siya ng problema, leg cramps. Alam natin, si Manny Pacquiao, hindi bagat yung kanyang power is also nakadepende on how he positions his legs, how he twists his legs, siyempre, hindi siya makakuha ng proper footing at naka-apekto ito sa kanyang opensiba. At dagdag na rin dito, let's give due credit kay Shane Mosley, yung kanyang depensa. Look at the way Shane Mosley turns clockwise, hindi ba? Oo. Papalayo doon sa kaliwa ni Manny Pacquiao. So, nakatulong din yung depensa ni Shane Mosley. Yun nga lang, sabi nga nung trainer ni Shane Mosley, ang ganda ng depensa mo. You are doing it right, but you are not throwing the right hand to counter kapag si Manny Pacquiao ay kumapush yung kaliwa. Puro clockwise ang galaw ni Mosley. Look at, he's moving to the left. Pero wala siyang kanan na binibitawan. Non-existent yung kanan ni Mosley na umano ay sinlakas ng Hammer of Thor. Tapos na ba karir nitong si Mosley? Ako, tingin ko, after this performance of Sugar Shane, hindi na siya primera azucarera as far as being a boxing great is concerned. At kailangan siya mag-isip sapagkat yung kanyang performance napaka-anemic. Higan, Anemic. At ganito rin ang nangyari doon kay Floyd Mayweather Jr. nung makakalaban niya a year ago. Sabi niya, mabilis siya. Sabi niya, magpapakitang gilas siya. Pero at age 39, yung mind and body coordination ni Mosley ay hindi na kasing ganda as compared a decade ago na very, very sharp si Sugar Shane Mosley. Okay, so sarado na rin itong November 12 na rematch ni Juan Manuel Marquez kay Pacquiao, Tony? Well, yan ang inaasahan ng marami sapagkat sa totoo lang, Igan, kailangan ni Manny Pacquiao ng isang high-profile, talagang energy fight, And Pacquiao needs Marquez right now. Masakit mong sabihin sapagkat si Marquez proven na not once but twice he provided thrilling fights kay Manny Pacquiao. Kasi yung Floyd Mayweather, maganda rin kung matutuloy. Ang problema, there is the risk na baka maging boring na naman yung laban na yun dahil nga estilo ni Mayweather. Itong Marquez, nakita na natin Ang problema lang dito, saang timbang gaganapin ang labang Marquez at Manny Pacquiao this coming November. Okay. Attorney, salamat. Maraming salamat, Igan, at congratulations sa ating pambansang kamaho. Salamat, Attorney Ed Tolentino. Samantala sa pagdiriwang ng araw ng mga ina kahapon, may mga dumayo sa mga park at mall. Pero may iba namang mas pinili mag-celebrate sa pamamagitan ng panonood ng laban ni Manny Pacquiao. Narito ang report ni Rida Reyes. Maaga pa lamang, puno ng tao ang Quezon City Memorial Circle. Isa dito ang pamilya ni Aling Judith, pero dito ordinaryong family reunion lamang. Dito nila piniling ipagdiwang ang Mother's Day. Katunayan, present di lamang si Aling Judith, kundi maging ang kanyang inang si Aling Ruth, ang kanyang anak ni si Ana, at ang kapapanganak lamang nitong si Eli. Sobrang sarap yung kahit pa paano nakakasama ko sila. Tapos, nagkakaroon kami ng banding kasi minsan wala na kami time na mag-usap-usap, magkakwentuhan. Saka libre yung park na to, walang bayad pag pumasok. Hindi katulad ng ibang park na may bayad. Pasasalamat din sa mga turo nila sa akin kasi kumbaga, yung sabi ko nga kanina, kung ano yung mga ginagawa nila sa akin, dati yung turo, ganun din yung ginagawa ko sa mga kids ko. Ang ilan namang pamilya sa mga shopping malls na piling mamasyal kasama ng kanilang mga ilaw ng tahanan.